Hi guys, ang pag-usapan naman natin ngayon is ang tanong sa atin na standard working hours daw dito sa Czech Republic. Actually, nakapagawa na ako ng video nito. Kung gusto nyo makakita na ibang video about sa Czech Republic, pwede po kayo magpunta sa ating YouTube channel. Nasa playlist po natin, marami na tayong video doon. Pero dahil ito ngayon tanong sa atin, so anong standard time dito sa Czech Republic? Standard time ng work ha. Ibig sabihin kung ang Pilipinas is 8 to 5, dito po sa Czech Republic is normally talaga 6 to 2, 2 to 10, and 10 to 6. Minsan, 6 to 2:30. So, para bayad yung inyong, buo pa rin kayo na 8 hours. Kasi yung 6 to 2, 2 to 10, at saka 10 to 6 po, 7.5 hours lang yung babayaran sa inyo. Kasi yung 30 minutes po is hindi binabayaran mostly ng mga employer dito. So, it means na ang isang linggo is umaabot po siya ng 37.5 hours per week yung inyong normally or standard hours ng pinagtatrabaho nyo. Pero, there is some cases, like yung cases ko po na ang aking work dito sa Czech Republic is nag-i-start po siya from 6 a.m. to 6 p.m. and 6 p.m. to 6 a.m. Ito yung tinatawag nila na hindi siya normally na talagang standard hours dito sa Czech Republic. Kasi sa loob ng isang linggo, meron akong time na 5 days yung ipapasok ko. It means, kung meron sa isang linggo na 7 days, from Monday to Sunday, so, Monday, Tuesday, may pasok ako. Wednesday, Thursday is wala. Wednesday, Thursday is wala. Friday, Saturday, Sunday is meron. Then, the next week is Monday, Tuesday is wala. So sa isang linggo, papasok po ako ng 5 days. Sa susunod na linggo, papasok lang ako ng 2 days. So, kung makikita nyo yun sa calendar, dire-diretso lang siya na ganon. So, 2 days pasok, 2 days rest day, 3 days pasok, 2 days rest day, 2 days pasok, tapos 3 days rest day. So, makikita nyo yun sa calendar. So, hindi siya totally talaga standard hours. Kasi parang special hours namin yun dito sa Czech Republic. Pero may mga cases kasi na gano'n. About sa sahod, kung paano yung sahuran, kung yung, alin ba yung mas malaki na sinasahod, yung Monday to Friday na dire-diretso na 6 to 2 or 2 to 10 or 10 to 6, or yung kagaya ng schedule na sinasabi ko sa inyo, na kung ito total natin is 15 days lang ipapasok mo a month, pero papasok ka per day noon ng 12 hours. Okay. Ang mas malaki po yung sinasahod ng 12 hours ang ipinapasok. Yes, mas malaki po siya. Mas malaki siya compare doon sa 8 hours lang na 6 to 2, 2 to 10 or 10 to 6. Kaya lang, syempre, it depends sa pangangailangan ng inyong employer. Kung ang inyong company na napasukan po is 6 to 2, 2 to 10, or 10 to 6 ang schedule. Pagdating naman po sa, night differential. Ang night differential po, mostly, ang 2 to 10 is 50%, ang 10 to 6 is 100%. That means, ibig sabihin ko ng 50%, ibig sabihin kung si company nyo is nagbabayad ng 20%, para sa night differential. Kasi, syempre, may percentage naman yun. Hindi naman ibig sabihin na parang holiday yun, di ba? Ibig sabihin, kung 2 to 10 ka, yung 20% na yun is magiging 10% lang. Kasi 50% lang ng 20% ang babayaran mo. So, magulo ba? Pag naman ikaw ay 10 to 6, dahil 100% na ipinasok mo na talagang panggabi or night differential mo is 100% kang nag-night differential, 20% po ang babayaran sa iyo ni company. So, nag-a-add yan sa ating mga salary dito sa Czech Republic. Ano pa yung possible na routine? What if naman kung halimbawa humina si company? So, ito,
marami rin nagtatanong sa akin ito, what if umina si company? Ano yung mga possible reasons? Ano ba yun? Magpo-force leave ba sila? Walang bayad? Walang bayad kung ikaw ay pag-i-stopin ng trabaho. Kasi nangyayari siya dito, especially ngayong winter po, is talaga nangyayari siya na may mga times na talagang nagpo-force leave si company dahil wala silang maipagawa. Minsan dumadating pa sa point na nasa company ka na, sasabihin sa'yo na, uwi ka muna, magdobolena ka, or yun, ipagpo-force leave ka, ganon. Okay, paano ang scenario pag ganon? Yearly po kasi, merong nare-receive ang mga Filipino workers dito, or overall dito na empleyado sa Czech Republic, na 25 days of vacation leave. So, that means yung 25 days na yun, magagamit mo dapat yun within a year. So, once na nagamit mo siya, or once na, halimbawa, pinauwi ka ni company mo, ngayon meron ka pang 25 days leave. Pinauwi ka ni company mo, so doon niya po yun kakaltasin. So, once na kinaltas niya yung bayad doon sa 25 days leave mo, pagpasok po noon doon sa iyong payslip is para ka pa ring 100% nagtrabaho. For example, ang per day mo sa work is nasa 1,700 crowns. Ang babayaran po sa iyo ni Dubolena or nung iyong leave na yon is nasa, sabihin natin na nasa 2,000 crowns. Mas malaki po yung binabayad kapag nanggaling siya sa leave. Bakit? Kasi po, non-taxable po once na naka-leave. Ibig sabihin, kung ang per day natin kinukunan ni Czech Republic ng 20% tax, halimbawa lang, ngayon, pag pinasukan ka ng leave, yun pong araw na yun, hindi nila kukunan ng tax. Zero tax po yun. Kaya kung magkano per day talaga nun, yun talaga yung per day niya. So, wala siyang tax. What if naman hindi mo magamit yung iyong 25 days leave? Kasi nangyayari po yan, hindi nyo nagagamit yung inyong 25 days leave. For example, meron kasi dito sa Czech Republic na company or mga Japanese company dito na meron kaming tinatawag na nagayasumi. Ano ba nagayasumi sa Tagalog? Parang long vacation. Yan. Kasi nagayasumi sa Japan yun. So, long vacation dito from month of August, ganyan. Mostly is 15 days yun. And then December is Christmas vacation, which is minsan inaabot ng from December 20, mga ganon, hanggang January 2 na yun, mga ganon. So, bibilangin mo yung araw na magagamitan mo siya ng iyong dubolena or ng iyong leave na yun. Once na nagamitan mo siya ng ganon, kung ilan yung matitira, kasi, for example, ako on my own, sa akin, try natin, para mas mabilis nyo maintindihan. Sa August, from 1 to 15, meron po akong 7 days na nagagamit. Tama ba? Yeah, 7 days na nagagamit sa aking dubolena or sa aking leave. Ibig sabihin, yung 25 minusan ko ng 7 days. Ilan na lang yung natira? 18. Diba? So, ngayon, pagdating naman ng Christmas vacation, from December 20, for example, hanggang January 2, kunwari is nakagamit ako ng 4. Kunwari lang to, nakagamit ako ng 4. So, yung 25 days leave ko for the whole year, kinaltasan ko siya ng August vacation na 7 days at saka ng Christmas vacation na 4 days, total of 11 days. So, ililes ko yon sa 25 days. So, 25 minus 11, ang natira na lang po ay 14 days. So, anong mangyayari doon sa 14 days na yon? So, pag-usapan natin yan sa part 2 kasi masyado nang mahaba.